Tahimik ang buong baryo. Matapos ang matinding laban sa mga aswang, bumalik ang kapayapaan sa lugar. Ngunit sa gitna ng gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, isang misteryosong nilalang ang gumagala sa gilid ng kagubatan. Sa isang kubo sa dulo ng baryo, si Maria ay nakaupo sa kanyang papag, pinagmamasdan ang buwan sa labas ng bintana. Hindi siya makatulog. Bakit hindi ako mapakali? Bulong niya sa sarili. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid. Kasabay nito, isang mahina ngunit nakakakilabot na boses ang kanyang narinig. Maria! Hindi pa tayo tapos, napadilat siya. Mula sa refleksyon sa bintana, isang peres ng pulang mata ang bumubulong sa kanya sa dilim. Ang nawawalang dalaga sa isang tahimik at simpleng baryo sa probinsya ng Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Maria. Siya ay 20 taong gulang, maganda, mahinhin, at kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mabait. Ang kanyang pamilya ay namumuhay ng payak, isang pamilyang magsasaka na nagtatanim ng palay at gulay para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang siyang nawala. Noong araw na yon, abala si Maria sa pagtulong sa kanyang ina sa kusina. Masayang naghahanda sila ng hapunan habang nagkukwentuhan. Ang kanyang ama at nakatatandang kapatid ay nasa labas, abala sa pagsasaayos ng mga gamit sa bukid. Wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng kakaibang pangyayari sa paligid. Bago sila matulog, lumabas si Maria upang kumuha ng tubig mula sa poso sa likod ng bahay. Ang poso ay nasa gilid ng kagubatan, ngunit hindi ito kalayuan mula sa kanilang bahay. Ang buwan ay maliwanag, at ang malamig na hangin ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng katahimikan sa paligid. Ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi na siya bumalik. Napansin ng kanyang ina na masyado nang natagalan si Maria, kaya tinawag niya ito. Maria! Anak, bilisan mo't malamig na sa labas, sigaw ng kanyang ina. Walang tugon. Lumabas ang kanyang ama upang tingnan kung nasaan siya. Ang kanyang nakatatandang kapatid naman ay sumunod upang maghanap. Ngunit nang makarating sila sa poso, wala na roon si Maria. Ang kanyang timba ay nakataob sa lupa, at ang tubig ay kumalat sa damuhan. Napuno ng kaba ang dibdib ng kanyang ina nang hindi pa rin nila makita si Maria. Hindi ito ugali ng kanilang anak na lumayo nang hindi nagpapaalam. Mga hinala ng baryo kinabukasan, kumalat na sa buong baryo ang balita tungkol sa pagkawala ni Maria. Nagsimula nang magsama-sama ang mga kalalakihan upang hanapin siya. May ilan ang pumasok sa gubat, ngunit wala silang natagpuan. Sa gitna ng kanilang paghahanap, isang matandang lalaki, si Tatay Berto, ang lumapit sa pamilya ni Maria. Siya ay isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo at may malalim na kaalaman sa mga kababalaghan. May masamang nilalang na gumagala tuwing gabi. Hindi ito pangkaraniwang pagkawala, bulong niya sa ama ni Maria. Ang ilan sa mga matatanda sa baryo ay nagsimula ng maghinala. Hindi ito ang unang beses na may nawawalang tao sa kanilang lugar. Noon pa man, may mga kwento tungkol sa isang aswang na namumuhay sa kabubatan, isang nilalang na sumasalakay sa gabi upang mangbiktima ng tao. Ang ilan ay nag-aalinlangan. Ang iba naman ay natatakot. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangang mahanap si Maria bago mahuli ang lahat. Nagpatuloy ang paghahanap kay Maria, ngunit habang lumilipas ang mga oras, unti-unting lumalakas ang takot ng kanyang pamilya. Hindi na ito isang simpleng pagkawala lamang, may kung anong hindi maipaliwanag na puwersa ang bumabalot sa pangyayaring ito. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, lumapit si Tatay Berto, ang matandang tagapagsalaysay ng baryo.
Malalim na ang kanyang karanasan sa mga kababalaghan, at marami ng beses na siya ay tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ito pangkaraniwang pagkawala, ani Tatay Berto habang nakatitig sa gubat. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Kung si Maria ay kinuha ng aswang, kailangang mabilis tayong kumilos bago siya tuluyang maging isa sa kanila. Mga palatandaan ng dilim, isang binata mula sa baryo, si Andres, ang lumapit at nagsabi ng isang nakakakilabot na balita. Huling nakita si Maria papasok sa gubat, anya. May narinig akong mahihinang iyak mula sa kabubatan kagabi, ngunit hindi ko iyon pinansin. Akala ko lang may naliligaw na hayop. Nang marinig ito ng pamilya ni Maria, lalong lumakas ang kanilang kaba. Ang gubat na tinutukoy ni Andres ay matagal nang kilala bilang pugad ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Madalas may mga nawawalang hayop sa kanilang baryo, mga manok, baboy, at minsan pa nga ay kambing. Sinasabi ng matatanda na may aswang sa kabubatan, ngunit hindi ito binibigyang pansin ng karamihan. Ngayong tao na ang nawala, wala nang ibang pagpipilian kundi harapin ang takot. Ang pagpasok sa gubat sa kabila ng panganib, nagdesisyon ang pamilya ni Maria na pasukin ang kabubatan. Kasama nila sina Tatay Berto at ilang matatapang na kalalakihan ng baryo. Bago sila umalis, nagdala sila ng mga gamit na maaaring makatulong, bawang at asin, panlaban sa masasamang nilalang. Banal na langis, ipinahid sa kanilang balat upang hindi madaling lapitan ng aswang. Sulo at itak para sa proteksyon at liwanag sa loob ng gubat. Habang papalalim sila sa kakahuyan, unti-unting lumalabo ang liwanag ng buwan. Ang dating maliwanag na daan ay tila nagkukubli ng isang madilim na lihim. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mahihinang kaluskos sa paligid. May kung anong gumagalaw sa dilim. Naramdaman nila ang malamig na hangin na tila bumalot sa kanilang katawan. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa liwanag ng sulo, at sa bawat hakbang ay lumalakas ang pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Sa gitna ng katahimikan, biglang may nagsalita, isang boses na pabulong ngunit malamig sa pandinig. Hindi kayo dapat nandito. Lahat sila'y napahinto. Sino ang nagsalita? Sa harapan nila, isang matandang babae ang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay mapupula, at ang kanyang balat ay tila nangulubot sa paglipas ng panahon. Siya si Aling Marta, ang mahiwagang matanda na matagal nang naninirahan sa gilid ng kabubatan. Bumalik na kayo kung ayaw ninyong sapitin ang sinapit ni Maria, dagdag pa niya. Ngunit hindi na mapipigilan ang pamilya ni Maria. Handang-handa silang ipaglaban ang kanilang anak. At sa puntong iyon, lumabas mula sa dilim ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa harap ng panganib na dala ng kabubatan, alam ng pamilya ni Maria na hindi nila kayang harapin ang aswang ng sila lamang. Kailangan nila ng tulong mula sa mga taong may karanasan sa ganitong uri ng kababalaghan. Naalala ng ina ni Maria ang isang pamilya sa kabilang baryo, ang pamilyang albularyo na kilala sa kanilang kakayahang labanan ang masasamang nilalang. Ang pamilya ni Mang Isko, isang matandang albularyo, ay kilalang tagapagtanggol ng baryo laban sa masasamang espiritu at engkanto. Siya, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki, ay sanay sa panggagamot gamit ang dasal, anting-anting at halamang gamot. Mang Isko, tulungan niyo po kami, pakiusap ng ama ni Maria nang marating nila ang tahanan ng albularyo. Nakidnap ng aswang ang aming anak. Sa halip na mabigla, tila hindi nagulat si Mang Isko. Para bang matagal na niyang inaasahan na may ganitong mangyayari. Matagal nang may aswang sa kabubatan, sabi niya. Ngunit ngayon lang ito muling kumilos ng ganito. Kailangang magmadali tayo bago mahuli ang lahat.
Paghahanda sa labanan bago sumabak sa gubat, nagdaos ng ritual ang pamilya ng albularyo. Sinigurado nilang ang bawat isa sa grupo ay may sapat na proteksyon laban sa masasamang nilalang. Ginamit nila ang sumusunod na kagamitan, anting-anting, isang mutya na nagbibigay ng proteksyon laban sa aswang. Banal na langis, pinahid sa katawan ng mga maghahanap kay Maria upang hindi madaling lapitan ng masasamang espiritu. Kandila at dasal upang gabayan sila ng liwanag at lakas sa loob ng gubat. Sagradong buntot ng pagi, isang sandata laban sa aswang, dahil sinasabing takot ang mga nilalang na ito sa buntot ng pagi. Habang ginagawa ang ritual, may naramdaman silang malamig na hangin na dumaan sa paligid. Nararamdaman ko ang presensya ng isang malakas na nilalang, bulong ni Aling Rosa, ang asawa ni Mang Isko. Tila alam nilang darating tayo. Hindi nagpatinag ang grupo. Nang handa na sila, muling naglakad pabalik sa kabubatan. Habang papasok sila sa madilim na kakahuyan, isang malalim na sigaw ang kanilang narinig, isang sigaw na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Maria ba yon? O isa lamang itong patibong? Ang pamilya ng albularyo at ang grupo ni Tatay Berto ay hindi natinag. Alam nilang sa loob ng kagubatan, isang madilim na lihim ang naghihintay. At sa puntong iyon, mas lalo silang naghanda sa pagsagupa sa isang hindi pangkaraniwang kaaway. Sa tulong ng pamilyang albularyo, muling bumalik ang grupo sa loob ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila pangkaraniwang naghahanap lamang, handa silang lumaban. Madilim ang paligid, at tanging ang liwanag ng dala nilang mga sulo ang nagbibigay ng gabay sa kanilang daraanan. Ang mga puno ay tila kumikilos sa bawat ihip ng malamig na hangin, at ang katahimikan ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa kanilang mga balat. Habang naglalakad sila sa makapal na damuhan, biglang nagsalita si Mang Isko. May kakaibang enerhiya rito. Malapit na tayo sa pugad ng aswang. Lalong humigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang itak. Alam nilang anumang oras, maaaring umatake ang nilalang na kanilang hinahanap. Mga bakas ng dugo at lihim sa dilim makalipas ang ilang minuto, may napansin si Andres, ang binatang unang nagsabing narinig niyang umiiyak si Maria sa kabubatan. Tignan niyo ito, sigaw niya habang tinuturo ang sahig. Sa lupa, may mga bakas ng paa, hindi pangkaraniwang mga yapak. Malalalim ito at tila hindi normal ang hugis. Sa tabi nito, may patak-patak ng dugo na tila palatandaan ng isang taong sugatan. Lumuhod si Aling Rosa, ang asawa ni Mang Isko, at sinuri ang mga bakas. Ito ang mga yapak ng aswang, sabi niya. At ang dugong ito, malamang kay Maria. Nanlumo ang ina ni Maria sa narinig. Diyos ko! Sana buhay pa ang anak ko, bulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Ang kakaibang anino, habang sinusundan nila ang bakas ng dugo, bigla nilang narinig ang mahihinang pag-iyak mula sa di kalayuan. Tulong! Tulong po! Nagkatinginan ang lahat. Ang tinig na iyon, walang duda, si Maria iyon. Agad nilang sinundan ang direksyon ng boses. Subalit habang palapit sila ng palapit, may napansin si Mang Isko. Isang anino sa likod ng puno. Huwag kayong kikilos ng bigla, bulong niya. May sumusubaybay sa atin. Dahan-dahang lumingon si Tatay Berto, at doon nila nakita ang isang peres ng mapupulang mata sa gitna ng dilim. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam nilang ito'y nagmamasid. Bigla, isang malamig na tinig ang narinig nila mula sa anino. Hindi niyo siya makukuha ng basta-basta. At sa isang iglap, isang itim na nilalang na may mahahabang kuko at matalim na pangil ang lumundag mula sa likod ng puno, ang aswang.
Nang lumundag mula sa dilim ang aswang, agad na umatras ang grupo upang maghanda sa pagdepensa. Ang nilalang ay may mahaba at matulis na mga kuko, ang kanyang mga mata ay pula at kumikinang sa dilim, at ang kanyang balat ay kulubot at maitim na parang sunog. Hindi ko hahayaang makuha niyo siyan. Sabik na sabi ng aswang habang nakangisi, ipinapakita ang kanyang mahahabang pangil. Alam nilang hindi na sila maaaring umatras. Hawak ng mga kalalakihan ang kanilang mga itak at bawang, habang si Mang Isko ay humawak sa kanyang anting-anting, bulong-bulong ang isang panalangin. Habang nakatutok ang grupo sa aswang, narinig nilang muli ang mahihinang iyak. Tulong-tulungan niyo ako Sa isang sulyap, nakita nilang may isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan, natatakpan ng mga sanga at dahon. Mula sa loob, may mahinang liwanag na kumikislap. Si Maria! Doon siya, sigaw ng kapatid ni Maria. Ngunit bago pa sila makatakbo, sumugod ang aswang ng napakabilis. Ang unang pagsalakay ng aswang gamit ang kanyang matatalim na kuko, inatake ng aswang si Andres, ngunit agad siyang nakailad. Sa pagkakataong iyon, inihagis ni Tatay Berto ang isang garapon ng banal na langis sa halimaw. Arg! Sigaw ng aswang habang nag-aapoy ang balat nito sa pagkakasaboy ng langis. Nagkaroon ng pagkakataon ang grupo upang tumakbo papunta sa kubo. Sa loob, nakita nila si Maria, mahina, nakagapos, at nanginginig sa takot. Maria! Napaluha ang kanyang ina nang makita siya. Agad silang lumapit upang putulin ang mga lubid na nakatali sa kanya. Ngunit bago pa sila makalabas, hindi kayo makakalayo. Biglang lumindol ang paligid. Mula sa sulok ng kubo, may lumabas na isa pang aswang, mas malaki at mas nakakatakot. Napalunok si Mang Isko. Dalawa sila. Ang labanan sa pugad ng aswang, alam nilang wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban. Si Mang Isko at Tatay Berto ay humawak sa kanilang anting-anting at nagsimulang magdasal. Ang iba naman ay gumamit ng bawang at asin, itinapon ito sa mga aswang upang pigilan silang makalapit. Lumundag ang isa sa mga aswang patungo kay Aling Rosa. Ngunit sinalubong siya ng sagradong buntot ng pagi na hawak ni Andres. Arg! Sigaw ng halimaw nang matamaan ito sa dibdib. Samantala, naglabas si Mang Isko ng isang itim na bote na may langis ng nyog at ibinuhos ito sa sahig ng kubo. Sa isang iglap, nagliyab ang apoy sa paligid, na nagdulot ng takot sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa nilang buhatin si Maria palabas. Mahina siya, ngunit buhay. Takbo na, sigaw ni Mang Isko. Habang sila'y tumatakbo palabas ng kubo, lumakas ang sigaw ng mga aswang sa loob. Hindi nila kinaya ang apoy at ang sagradong langis na pumapalibot sa kanila. Hanggang sa isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, at tuluyang nawala ang ingay mula sa kubo. Napatay na nila ang mga aswang. Hawak-hawak si Maria, mabilis nilang nilisan ang kagubatan. Ngunit kahit ligtas na sila, alam nilang hindi pa tapos ang laban. May natitirang misteryo sa pagkawala ni Maria, at sa kung anong nangyari sa kanya sa loob ng pugad ng aswang. Matapos makatakas sa pugad ng mga aswang, hindi pa rin mapakali ang pamilya ni Maria. Kahit nasa ligtas na sila, ramdam nilang may bumabalot na kakaibang enerhiya sa kanilang anak. Hawak siya ng kanyang ina habang patuloy silang naglalakad palayo sa gubat. Napansin nilang hindi pa rin siya nagsasalita, maliban sa mahihinang pag-iyak. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ama. Dahan-dahang tuminala si Maria. Sa kabila ng dilim, lumiwanag ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan, at sa sandaling iyon, nakita nila ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo nila.
Pula ang kanyang mga mata. Ang bakas ng aswang na paatras ang ina ni Maria. Maria anak, anong nangyari sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Maria. Para siyang tulala, walang emosyon, at tila hindi niya alam kung nasaan siya. Lumapit si Mang Isko, ang albularyo, at agad niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang malamig na enerhiyang dumadaloy mula kay Maria. May iniwan silang sumpa sa kanya, seryosong sabi ni Mang Isko. Hindi lang siya basta kinidnap ng mga aswang, may ginawa sila sa kanya. Napatakip ng bibig ang ina ni Maria. Diyos ko, magiging aswang ba ang anak ko? Tahimik si Mang Isko. Hindi niya agad masagot ang tanong. Pero alam niyang hindi sila maaaring maghintay ng matagal. Kailangang madala natin siya sa aming tahanan, sabi niya. Bago mahuli ang lahat. Ang ritual ng pagpapalayas pagdating sa bahay ng mga albularyo, agad nilang inihiga si Maria sa isang banig. Sa paligid, nagsindi sila ng mga kandilang puti at naglagay ng mga halamang dagat, bawang, at insenso upang linisin ang kanyang katawan mula sa masasamang enerhiya. Si Mang Isko at Aling Rosa ay nagsimulang magdasal. Habang nagaganap ang ritual, biglang nagsimulang manginig si Maria. Hindi ako Mahina niyang bulong. At sa isang iglap, napasigaw siya ng malakas, napatingala, at bumaluktot ang kanyang katawan sa sakit. Aarg! Nagising ang kanyang diwa, ngunit hindi na siya si Maria. Sa halip, isang malalim at kakaibang boses ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi niyo ako mapapalayas, akin na siya ngayon. Ang labanan sa loob ng katawan ni Maria, alam ni Mang Isko kung ano ang nangyayari, isang masamang espiritu ang pumasok sa katawan ni Maria. Nagpatuloy ang dasal, at habang lumalakas ang kanilang panalangin, mas lalo namang nagwawala si Maria. Ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa hindi pangkaraniwang paraan, at ang kanyang mga mata ay lalong nagningning sa pula. Biglang may malalakas na kalabog sa dingding ng bahay. Parang iloy kumakalabog isilabas. Nagbabalik ang mga aswang, sigaw ng kapatid ni Maria. Sa sandaling iyon, alam nilang nasa gitna sila ng isang matinding laban, hindi lang laban sa loob ng katawan ni Maria, kundi pati na rin laban sa mga halimaw na nagmamasid sa labas ng bahay. Muli nilang hinigpitan ang hawak sa kanilang mga anting-anting, inihanda ang mga itak, at huminga ng malalim. Ngayon natin malalaman kung sino ang tunay na magtatagumpay, sabi ni Mang Isko. At sa puntong iyon, nagsimula na ang tunay na labanan, ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa gitna ng gabing tahimik, isang matinding sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay ng albularyo. Si Maria ay patuloy na pumipiglas habang ang espiritu ng aswang ay pilit lumalaban sa dasal ng pamilya ni Mang Isko. Habang nagaganap ang ritual sa loob, sa labas naman ng bahay, may iba pang panganib na naghihintay. Ang kagubatan ay napuno ng mga anino. Ang mga aswang, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, ang kanilang mahahabang kukoy kumikiskis sa kahoy ng bahay, ay handa ng sumalakay. Hindi namin ibibigay ang bata. Sigaw ng isang aswang, isang malalim at basag na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Ang buong pamilya ng albularyo at ang pamilya ni Maria ay agad na pumwesto sa harap ng bahay. Hawak ng mga kalalakihan ang kanilang mga itak na binabad sa banal na langis. Si Aling Rosa naman ay may hawak na banal na asin, handang ipalatak sa paligid bilang proteksyon. Nagsimula nang lumapit ang mga aswang. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw ng hindi naaayon sa liwanag ng buwan. Sa loob, lalong lumakas ang sigaw ni Maria. Hindi sila iiwan. Biglang bumalik ang kanyang tunay na boses,
tila nakikipaglaban siya sa loob ng kanyang katawan. Kaya ay gay. Hindi day sasama ay inyo. Hindi ka na maaaring bumalik sa dati mong pagkatao. Ikaw ay amin na, sagot ng espiritu sa loob niya. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula kay Mang Isko. Ngalan ng Diyos, lumaya sa iyo. Hawak niya ang isang bote ng banal na tubig, at walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ito sa katawan ni Maria. Ang sigaw ng aswang biglang nanginig si Maria. Tumirik ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang katawan. Arg! Isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang bibig, ang espiritu ng aswang ay tuluyang napalayas. Sa labas, tila nakaramdam ng takot ang mga aswang. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang umatras, ngunit ang iba ay patuloy na lumapit. Patayin sila! Kunin ang bata! Ngunit bago pa makalapit ang mga halimaw, itinapon ni Aling Rosa ang isang dakot ng banal na asin sa lupa. Sa isang iglap, isang matingkad na liwanag ang bumalot sa paligid ng bahay. Aard, sigaw ng mga aswang. Sunod-sunod na sumabog sa liwanag ang kanilang mga katawan, at sa isang iglap, tuluyan silang nawala sa ere, parang abo na tinangay ng hangin. Tahimik na bumalik ang gabi. Ang kagubatan ay muling naging payapa. Ang pagbangon ni Maria sa loob ng bahay, dahan-dahang iminulat ni Maria ang kanyang mga mata. Nanay! Tatay, mahina niyang sambit. Naluha ang kanyang ina at agad siyang niyakap. Anak! Salamat sa Diyos! Si Mang Isko ay bumuntong hininga. Tapos na ang sumpa. Ligtas ka na, Maria. Lahat sila ay napangiti at nagyakapan, dama ang kaligayahan sa kanilang tabumpay. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabing iyon, isang babala ang iniwan ni Mang Isko. Ang mga aswang ay maaaring bumalik. Hindi natin alam kung kailan o paano pero lagi tayong maging handa. At mula noon, naging mas maingat ang buong baryo. Mas matibay ang kanilang pananalig, at mas handa silang harapin ang anumang panganib na dala ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maria. Bakit ako? Bakit ako ang pinili nila? At sa tanong na yon, alam niyang may mas malalim pang sikreto ang naghihintay matuklasan.